abnormality na siya. So dili ang kuan nga napulo ra gyud. Napoy manubra, no? Manubra. Ug napoy mawala. Napoy mawala. Pero kanang aksidente na siya, labi na kanang tighimog pingpong, silingan namo kay kami baboy ihalas man to, maghimo siya og kanang buako niya ang mga kuan, magbutangag pulbura niya, buako niya ang mga plato na kanang bildo niya, himo niya ang pingpong niya, kauno na sa baboy ihalas. Pagkaon na mo buto patay ang baboy ihalas. Nya mo nang ginakaon na mo dito sa una sa Davao de Oro. So naami tighimo og kuan kanang pingpong mabuthan usahay, no? Maputol. Ana siya. Oh. So lain kay murag kung maputlan ta og daliri dili maayo. Dili maayo pananawon pero kay aksidente man so wa tay mahimo. Ang 10 commandments kung nawad-ang kag isa nahimo kang masinupakon sa tanan. Kung nasupak nimo ang usa ka sugo, nahimo tang masupakon sa tanan. Ang higala igsoon. Okay? So karon unsa man ni siya? Hello. Kung kanang ang imong kamot, no? Kung imong ikumkum, unsa mahimo na imong isumbag? Isumbag ba nimo? Kumkum ka, sumbag. So dili na para manumbag ha. Dili siya panumbag. Kang kinsa ng prinsipyo ng manumbag ka? Kang kinsa na? Ha? Sa tanas din ng boxing, no? Anong boxing? When was the law of God written? Okay? Kanus aman ang balaod ay gisulat sa Ginoo. Kadaghanan sa mga kuanser din, kadaghanan sa mga evangelist nga nagsangyaw sa mga balita, moingon sila nga ang 10 commandments dito ra sa Mount Sinai gisulat sa Ginoo. Unya giabulis na siya kay panahon pa na ni Moses, pero tanaw na to ha. Ang sugo sa Ginoo kanus ang gisulat. Asa gisulat? Asa gisulat? Dito sa kasing-kasing ni Iba ug ni Adan. Pamati mo sa inyong ngalan ha, sa inyong para kung tawgon mo. So asa man gisulat? Kanus ang gisulat? During sa creation. Gisulat sa Ginoo, Sir Antonio, ang kinaiya sa Ginoo gisulat ngadto sa kasing-kasing ni Adan ug ni Iba. So meaning to say pagkahimugso, pagkatao ni Adan og ni Iba, naa na siya ay unsa may kinaiya sa Dios. Because God created in the image of God in His likeness. Sama sa kinaiya sa Dios, gihimo ang tao, gihimo sa Dios. Unsay kinaiya sa Dios? Na dire sa Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love. Mangutana ko sa inyo ha. Pila ka buok fruit of the Holy Spirit? Fruit of the Spirit. Pila ka buok? Pila ka buok? Ha? Isa. Dire. 7. Ato dang ipon, daw? Fruit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang uban 9 ang answer. Pero actually, 10 na siya, Sir Den. Ang ikanapulo is, against us there is no law, that is obedience. Pagtuman, obedience. So, napulo tanan ang fruit of the Holy Spirit. Pero mga tana kong otro. Pila ka buok fruit of the Spirit? Pila ka buok? Akong isulti, isa lang. Isa lang. Ano man? Wala dito nag-ingong the fruit of the Spirit are. Wala, dili are. Unsa ang gigong dito? The fruit of the Spirit is love. Singular. Usa lang. Diba ha? Ang napulo kasugo sa Ginoo, isa lang. Paghigugmara. Paghigugmara. Pero under sa cluster niya, ang naay, napulo. Tanaw na to ha. Sama aning, murag naman ni siya. Mao ni siya, napulo. Ika napulo is, against us there is no law. That is obedience. No? Mao ni siya. Okay, so, tagaan mo na kong sample para masabtan ninyo about sa fruit. Kung sa usa ka bulig nga saging, pila ka sipi? Pila ka sipi? Daghan, di ba? Daghan. Pero saging raghapon. Ang gugma, daghan ang ilalom sa gugma. Kalipay, kalinaw, pagka maaghop, pagka maluluyon, pagka mainantuson. So, mana siya? So, under sa cluster, ang sa napulo ka niya, isa lang siya, maisa lang sa gugma. So ang tao gihimo sa Ginoo,
gi-create sa Ginoo, gipurma gikan sa gikan sa dust, no? Gikan sa abog, sa yuta. So sayop na siya kung moingon ta nga gikan sa unggoy. Oh, sayop na siya. So dili na tinuod ha kanang giingon ni Darwin, Charles Darwin, kay gi-create ang tao sama sa dagway sa Ginoo. Okay? Nay mga numbers, okay? Nay mga numbers. Unsa ni nga mga numero? Ang numero na ay million, na ay billion, na ay trillion, quadrillion, quintillion, sextillion, septillion, octillion, nonillion, decillion. Di maihap nga mga number na, no? Pero mangutana ko sa inyo ha, pila ka buok number ang nagbalik-balik? Pila ka buok number nagbalik-balik? Sir, ang singalan mo, sir? 1 to 10. Singalan mo, sir? Ako ko kabaluan ng isutan ninyo. Ikaw ba? Ang singalan mo? Jose. Brother Jose, welcome. Okay, so ang imong masabdan, ang karon lang nga imong pamatian. Pero nangutana ko sa inyo ha, unsa lang ang numero nga nagbalik-balik? Ha? O, ang nagbalik-balik lang. Tama na, million hangtod sa decillion. Unsa rin may nagbalik-balik? 1, gikan sa 0, ngadto sa 9. 0, 1, 2, 3, 4, hangtod sa 9. Napulo lang ka numero ang nagbalik-balik. So, ang napulo ka sugo, ang Ginoo naghatag og napulo ka sugo, apan ang tao, Brother Jose, makahimog 35 trillion laws, different nga balaod. But that is only concise into 10 commandments, gikan sa napulo ka sugo. So, unsa may sala nga nahimo nato, batok sa Ginoo, gikan na sa napulo ka sugo. Mao na siya. Tanang sala nato, gikan sa napulo ka sugo. That's why, naasay sugo. Pilay sugo, napulo. Mao nang 10 commandments, mga higala, gikson. So kung doon na may mga brilliant people magtudlo sa inyo nga wala na 10 commandments, actually that is satanic idea nurtured. Kang kinsa ng idea nga wala na 10 commandments? Kang sitan nga idea. Kay pwede na ta musupak sa sugo sa Ginoo, di ba? Pwede na ta musupak sa sugo sa Ginoo. 10 commandments ha. O adto ta sa New Testament. Sa New Testament, dunay usa ka lawyer nangutana kay Jesus, "Teacher, which is the greatest commandment in the law?" Unsa man gyud ang pinakadako nga sugo sa balaod? Kay kining mga tao na may mga brilliant people nga mo tuki-tuki, unsa na, mo question mahitungod sa balaod. Pero ako insulted ron sa inyo mga higalag igsoon. Gitubag ni Jesus ang lawyer, no? Kay ngano man sa ato karon nga kahimtang ngano gubot ang atong kalibutan kay ang Ginoo nagplaster ng napulo ka sugo pero ang tao ni supak sa napulo ka sugo naghimog iyang balaod. So ang tawag kana Brother Jose, GP versus PI. Unsa nang PI? People's Initiative or People's Idea. Unsa nang GP? God's Principle, mao nang 10 Commandments. Okay? So ningon si Jesus in verse 37, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment." So, unsa daw ang pinakadako nga sugo? Paghigugma sa Dios, sa tibok nimong hunahuna, tibok nimong kasing-kasing, tibok nimong hunahuna, tibok nimong kusog, ug tibok nimong kalag. So, that is vertical relationship. Paghigugma nimo sa Dios, sa tibok nimong kasing-kasing, ug sa tibok nimong hunahuna, kusog, kalag. So vertical na siya. Pero naa di ay ikaduha nga sugo. Mao na ikaduhang sugo. Unsa nang ikaduha? Na ako ilustrasyon. Sa napulo ka piso, pila ka bug piso gani? Napulo ka piso? Napulo. Napulo. Nabahin ni siya ang napulo ka piso sa duha ka coin nga 5 pesos. Mana siya? So nabahin. Una, 5 pesos. Okay? Ang ikaduha, 5 pesos. Pila tanan? 10 pesos. Pero duha na lang, di ba? Duha na lang. So, naingon sa verse 39. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. So, pareho ra. No? Ang paghigugma sa Dios, sa tibok nimong kasing-kasing kalag, kusog, ug hunahuna,
Mo'y greatest commandment, pero naingon si Jesus, ang ikaduha, sulusama ra niini. So kung 5 pesos to siya, naagyapon 5 pesos gyapon eh. 5 pesos ha. Ako illustrate, gi-mix na ko ha. Ang ikaduhang sugo nga pareho ra is love your neighbor. So kung niingon ka nga nahigugma ka sa Dios, pero nagdumot ka sa imong silingan, kay wa ni bayad sa utang, nasuko ka, wa ni mo pasaylo Unsay ingon ni Jesus, ingon ni Juan, nahimo kang bakakon. Ano man? Nag-ingon kag praise the Lord, hallelujah, I love the Lord, pero ang imong silingan imong gidungtan. So dapat ay ang na Brother Jose, vertical relationship o horizontal relationship. Paghigugma sa imong silingan sama sa imong kaugalingon. So mo ni siya mga higala. Okay, tanaw na to ang nangingon sa verse 40 mga higala gigson. All the law and the prophets hang on these 2 commandments. So ang tanan daw nga mga balaod o mga propeta nalangkob niining duha ka sugo. Paghigugma sa Dios o paghigugma sa imong isikataw. So the entire scripture mga higala ko mga kaigsunan, the only word written by God by His own finger nga nigawas gikan sa iyang baba is the 10 commandments. O ang 10 commandments naa sa New Testament, duha na lang, paghigugma sa Dios o paghigugma sa imong isikataw. Nawala ba Nel ang napulo ka sugo sa New Testament? Nawala ba ang napulo ka sugo sa New Testament? Sir Dennis, wala na ba yung 10 commandments sa New Testament? Ha? Nahagyapon eh. Mao man ni siya. O tanawa ha. Ipon ako ni ha. Napulo ka piso. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Napulo ka piso. Giilisdan siya duha ka coin nga tag 5. Duha na lang. Wala na ba ang 10 pesos? 5 plus 5 equals 10 gyapon. Hindi po na, ginagdag ang 5 para mamayti. Ang kuha na to, para masabtan na to, nga ang gihatag sa Ginoo, maski pag idagdag ni mugdaghan mo, abot pag trillion o billion, only 0 to 9, nagbalik-balik na numero. 1 to 10. Para ma-emphasize siya nga, ang 10 commandments, concise na siya, maski pag kanang balaod sa may mga balaod nga nahimo sa mosaikalo nagmagkuha ka sa Bible na ay 613 nga mga laws na nadugang out sa 10 commandments, pero actually gi-modified or gi-magnified or gihapon ang 10 commandments dito para na paglabay basura, dili ka magsigarilyo, di ka mag-inom og mga kuan, dito na sa 10 commandments gihapon ang gikan. Asa man nagikan kanang pag-ingon ayaw pagpatay, kung magsigarilyo ka sama ra ka nga nagpatay sa imong kaugalingon. Okay, so mauna si Jose, no? Giingon dire. So ako na yung na-mention kanina, no? Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. So kung nagsigitag simba sa Ginoo mo, singgitag praise the Lord, hallelujah. Nag-alagad ta sa Ginoo nga nahigugma ta sa Ginoo, pero atong gidumtan ang atong silingan, nahimutang bakakon. Ngano man? Mapruibahan nato nga nahigugma ta tinuod sa Ginoo kung dunay kay gugma sa imong isigataw. Nga naman, for whoever does not love their brother and sister whom they have sinned cannot love God whom they have not sinned. So kung ang tao daw nga nag-claim nga nahigugma sa Dios nga wa gani kakitag unsay dagway sa Ginoo, unya ang imong silingan o ang uban sa tuwa igsuon pa nato nya wala murag di ta gusto makighusay, so nahimutang bakakon. Ngano man, kay nakita gani nato siya. So mao ni siya. Galatians 5 verse 14. For the entire law is fulfilled in keeping this one command. Love your neighbor as yourself. So ang summary, Sir Jose, sa Bible, love your neighbor as yourself. And that is the summary of the Bible. Kung mabasa ninyo ang 1 John 4:8, ningon si John, whoever does not love does not know God because God is love. Ang tinuod nga fulfillment sa balaod sa Ginoo mao ang paghigugma sa atong isikataw. Ana na siya. So mao nay principle sa Ginoo. Mao na nga
kung naamantay pagbati nga musulti kanang musulti tag sakit o daotang pulong sa atong isikataw, atong mapamalandungan nga ang prinsipyo sa demonyo mo ay atong gisunod. Dili na ang prinsipyo sa Ginoo. Okay? So at least ako nang gi-open sa inyo nga naman kay para masabtan nato ang tinuod mga higala gison. If you bite and devour each other, watch out, or you will be destroyed by each other. So, naay panultihon nga kiblik. Unsa nang kiblik? Dili na siya Hebrew, dili na siya Greek, Bisaya na siya. Kib-kib sa likod. Backbiting, gossiping. So, atong ginalibak-libak ang atong isikataw. Mao na nga si Jesus, gi-magnify niya ni Jesus Christ. Iyang gi-magnified ang 10 commandments. Ingon si Jesus, nadungog ninyong karaang panahon ng ingon ayaw pagpatay. Pero sultihan mo na ako, bisag mo ingag kwanggol, tunto, o buang sa mong isikataw, or mo buli-buli ka sa mong isikataw, nakapatay na ka. Oh. So nakapatay. So kita tanan, unsa man, kriminal tatanan kung atong ingnon og buang ang atong isikataw. So sayop na ha, kanang ingnon nato nga buang atong isikataw. So ingon ani ang kahimtang, kini mga higalag igsoon, actually ang cross, ang meaning sa cross sir din is 10 commandments na siya. Nga naman, vertical relationship, paghigugma sa Dios. And you can only love God and you can only please the Lord by becoming a blessing to others. That is horizontal relationship. And that is cross. Kabantay ka nga positive siya. Unsa may prinsipyo sa Ginoo, di ba? Multiplication times. Times man na. Nasa Genesis 1:28. And God said, be fruitful and multiply and replenish the earth. So, times siya. So, sa Roman numeral, ang kanang times, 10 ang number sa Roman numeral. So, ako lang gikuan sa inyo ha. Ang times, ang kanang x di ay, nga, mao na death penalty sa Romans, kanang 8, kanang x. O niya, kung imong ikuan, ang gikamatyan ni Kristo sa cross man, so, murag nagtakilid siya. Okay, so mao nang gimension ni Jesus. So kung naamay, akong ikuan ha, sa verse 20. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Okay, so mao ni sa mga higala, gimension ni Jesus. Kung naamay kuan daw sa tuwa nga di malabwan, di daw nato malabwan ang mga pagkamatarong sa mga magtutudlo sa mga Pariseo na siya, mga magtutudlo sa Bible, mga Pariseo, o mga eskriba, mga batid sa balaod. Kung di daw nato malabwan, di ta makasulod sa langit. So unsa may buot ang ingnon ana, Brother Jose? Atong susihon. Kung unsay buot ingnon. Okay. Na dire, kung atong tan-awon ha, ang 10 commandments. Gi-magnify ni Jesus ang 10 commandments. Ningon siya, you have heard that it was said to you, to the people long ago, you shall not murder or murder. And anyone who murders will be subject to judgment. Muna nga, di ta matingala mga higalag igsoon, maumay atong kampanya, pre-rally sa mga balita nga, bring him back, no? Bring home, ano sa to? Bring back home sa atong PRD, sa atong Tatay Digong. Pero na-mention nila mga kaigsunan, nga bisan de, kung nag-ingon ito nga, ayaw pagpatay, pero kung nakapatay ka, you will be subject to judgment. Nag-ingon diri, bisan gani pagpatay di ayaw kuan. Nag-ingon bang Ginoo nga ayaw pagpatay tao? Sir Den? Mutan ko siya, nag-ingon bang Ginoo ayaw pagpatay tao? Oh, so wala siya nag-ingon nga ayaw pagpatay tao. Niingon ra gyud siya ayaw pagpatay. Meaning to say, any living creatures has the right to live. Doon na siya karapatan nga mabuhi. Now, bisan ganing pagputol di kahoy, Sir Jose, is still violation sa principle o sa law of nature. Mao na nga kita nag-antos ta kay ang mga kahoy sa kabukiran ipamutulman sa mga tao, gihimo mang logging or gihimong subdivision ng mga bukid. Pero manay siya ang mga pero kuan ta, mao na gito necessity. So kinahanglanon man nato justifiable gyapon kay himo na to katre, himo na to lamisa, himo na to kanang lingkuranan, himo na to balay, pero ang resulta you will suffer the consequence. No mga higalag igsoon. Mag-suffer ta. Oh, nganong igang mga ita reklamo ta nga init kayo. Ang andi mo init nga ang mga kahoy hindi pamutol man.
gihimo mang highway. Nag 6 lanes ta, o pila na ka lane na to. Dako ng karsada na to. Wa na tay mga kahoy. Ipamutol na nato. Maayo pa dito sa South Korea. Sa South Korea, sa China, pagkukato sa China. Pero sa South Korea, sobra 50 ka buok nga naa sa ilalom muagi. Wala nila gubaa ang bukid. Pero kita karon diri kay pangguba man nato, no? So mao na musafir ta sa consequence. Manang init ta, naay tsunami, naay baha. So mao na sa kay king pangputol na nato. Okay? Okay, sa verse 22. So mao ning gisulti ni Kristo. Oh, nag-ingon ang nadungog ninyo karang panahon nga ayaw mong pagpatay, pero ingon si Jesus, but I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Oh, bisang gani diag masuko ka sa imong isikataw. No? So mahukman dita sa silot, Sir Jose, no? Kana magsambunotay buhok. So bawal na siya. Again, anyone who says to a brother or sister, Raka is answerable to the court. So gimension ni Jesus, bisan di kang manghiwi ka sa imong isikataw or magbuli-buli ka, naon suman? Subject gani ka nga diha sa korte sa Sanhedrin. And anyone who says you fall will be in danger of the fire of hell. So gimension ni Jesus Christ nga basing pag moing kagbuang ka naka sa kandidato ta sa impyerno gihapon. So pila ka bug madunggan nato nga usahay ang atong gobyerno atong nganlan og bangag. Di ba kang ngalan tag bangag, same gihapon nga judgment nga ipatong sa tuwa gihapon mga kaigsunan. Kana bitong magdebate usahay nga mo yung kamera ang maluwas, kamo di Ginoo maluwas kay dautan mo. Ang Ginoo dapat kung naatay karakter nga sama sa Ginoo, walay laing tinguha nato ngadto sa atong isikataw mao ang kaluwasan. Maskin pag unsa nimo kadautan, wala tay angay dili ta angay mohukom sa atong isikataw. Dinhi sa verse 27. Okay? Nag-ingon diri sa Matthew 6:27. Matthew 5:27 na. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. So, gimensyon na ni Jesus, nadungog ninyong karaang panahon na ingon, ayaw pagpangabit, ayaw pagpanapaw. Kini nga sugo, most violated commandment in the, not only during the Old Testament time, even in our times. Nga naman, kay bisang atong mga patriarka, daghang mga asawa, di ba? Daghang mga kabit. Oh, si Solomon, si David, pero unsay giingon ni Jesus? But I tell you that anyone who looks to a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. So bisan daw ang nagtan-aw ka sa babae nga dunay kaibog sa imong kasing-kasing, nakakommit kag adultery. So unsa may kalainan sa wala kay kabit og sanang naibog ka lang, pareho ra gyapon ta nakasala diha sa Ginoo. Okay? Mao na nga Sir Jose, kanang mahadlo ko mo tan-aw og kanang kanang mga beauty pageant kanang Miss Universe. Kay maibog man ka. Amot kung maibog ba ka na? Oh, makasala ta. Kasala gihapon. Oh, nagayon dere. Ha? Tulong ng pagkanaw nga ba day sala? Oh, sama gihapon, kasala gihapon to. Ha? Di ba mo to nakasala siguro. Oo. So tana makasala gyud no. Sada gyud ta. Okay, so mo ni. Okay ni, another one. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. The divine principle of God, wala siya nagsugo nga dumtan ang imong silingan. Dumtan ang imong kaaway. Kung naa kay kaaway, dumti, wala nagsugo ang Dios ana. Pero sa ilang kultura, Sir Jose, mao ni, kung ikaw silingan, higugmaon. Pero kung kaaway ka, dumtan. Mao na sila ang ilang culture. Ha? Sa mga Judaism man eh. Kay kini mga Israelita man eh. O padayon na ha. So mo ni culture, o mo ni culture nato karon nga gisunod, di ba? Sa politiko gani, moingon nga kung niboto mo sa kuha, naay hinabang, pero kung wala sad. Oh. No vote, ibot, di ba? Mao na sa politiko. Sa human nature, sa culture nato, kung wala nagtabang sa imuha,
ayaw siya tagda, ayaw tagda. Ang imong tagdon ang nagtabag ra, di ba? Mao na siya. Dumti ang inyong dumti, no? Nakinuri ha. Ingon si Jesus, you have heard, ang nadunggan niyo sa una, it was said, love your neighbor, higugmaan inyong silingan, and hate your enemy. Dumti ang inyong kaaway. Mao na, kabantay mo, nga sa panahon sa Israelita, ang mga Amalekites, mga Ammonites, o mga Palestinians, away sila pirme. Baliktararagod ang away. Demonyo, principle siya sa demonyo. Si Cain, iyang gipatay si Abel. So nagpatay na. Duha pa lang ka igsuon. Mana kung naade karon brother Jose nga mga igsoon nga nagpatay, di na ka matingala kay that is already in sa narrative sa Bible. Ang nakabaga sa Biblia, kung baga man siya, is a narrative sa mga tao, story sa mga tao sa nagsupak o nagtuman sa sugo sa Ginoo. Pero ang Bible, one page regular siya nga word of God. Okay? So mao na siya higala. Hate your enemy. Akong ikuan sa inyo ha. Pero merong sa unang paagi, ma'am, on sa tingala nimo? Ha? Ma'am Teresita, sa unang panahon ang pagpatay tao sa pagsugod sa nga nagpatay na ang tao og tao kanang gipatay na niya, wala pa toy kutsilyo, wala pa'y sundang. Wala pa'y pusil. Unsa may gigamit nila sa pagpatay tao? Sa unang panahon. Ha? Oh, murag late na siya ang bitay. Actually, ang pagpatay tao, ang ilang gigamit bato. Bato. Oh, bato na siya. Mangita silang bato. Unya ilang ibunal. Unya na-develop ang bato. Diba? Sa mining karon sa mga paghimog bakal. Asa dapat nakuha ang bakal? Diba? Gikan sa bato. Dito na-develop ang paghimog sundang or espada. Paghimog espada. And then, na-modernize, kay ang pinatyanay sa una, tinigbasay man, para dali ra ang pagpatay, naghimog bala o pusil. Sa pusil o bala. So, pusil daan. Pusil. Nya di man makapatay ang pusil kung walay bala, so naghimog dagang bala. So, nakuha niyo ang iyang evolution of killing people. Ama na siya. Nagsugod sa paglabay og bato. Sa Binisaya nga pagkasulti, nag-ingon dito nga kung labayong kag bato, balsi og pan. Kung ang 10 commandments nang iyon ayaw pagbuno, sa Bisaya man ang ayaw pagbuno, no? Unsa nang ayaw pagbuno? Unsa nang buno? Ang term sa buno nga Bisaya is labay. Pero ang another term sa buno is dunggab. Kanang pagpatay, no? Ha? Ha? Si kana? Si kana? Kadirma? Murag kadagway lang, no? Parehong dagway. Sami. Murag si Sami. Okay. Karon ha, ako lang kuan ninyo ha. Ang evolution of killing people. Kung unsay ginagamit. Actually, sa Bible, naa sa Bible nga kanang unlan lang si Jose, kanang nagmasakiton ang tao giduutan lag unlan, patay siya, no? Pero mao ni siya mga higala gison. Ang taong nagdevelop og tanang nasod naghimo og armed forces. Nay mga armed forces, di ba? Ang North Korea, walay laing desire ang North Korea naghimong mga nuclear weapons. Unsa may purpose sa nuclear weapons? Para panggira, no? Para panggira. So kada nasod na gira. Mao na siya. Lingon diri, hit your enemy. Kung kalaban nimo, sige. Patya sila kung kalaban nimo. Pero unsay ingon ni Kristo? Kung labayong kag bato, balsi og pan. Pero ang uban kay lahi man pud sir din. Ang kanang pan kay gisulod maggarapon. Nituman tuon sa sugo ni Kristo pero nisupak gihapon nga naman. Kay niglabay nimo mabuak imong ulo gihapon. Kabantay mo sa sugo ni Kristo, wala siya nag-ingon nga kung labayong kag bato, balsi og kanang durian, kay masakit pang durian, no? Or kanang mangustin, kay gahi kay mangustin. Niingon naman siya, labayong kag bato, balsi og pan. Pero ang mangutana ko sa inyo, kinsa man sa to nga nisunod ni Kristo? Kinsa may gisunod nato, si Satan or si Kristo? Actually, si Satan na atong gisunod.
dili si Kristo. Wala man yung kakadungog og tao nga di manimalos. Kaya ang tao manimalos man, no? Sir din? No. Mukha man ka. Mudimanda man ka. Pero ano na siya, ha? So ako lang ikaw, kung unsay gisulti ni Kristo, no? Nga kung mahimo, sundo na to ang gisulti ni Kristo. No? Okay? So ako lang ikaw ng taas-taas na yung istorya, ha? Ang narrative sa Bible, they keep on killing, fighting. Kanang mga story na to karon, kanang story na to sa Pilipinas ron, kanang mga Sub 44 or mga kuan, wala ro na sa kalingkingan sa biblical narratives. Karon makuyawan naman kag nay mamatay nga tag 100,000, wa may namatay diri siguro katong gira siguro sa mga Abu Sayyaf tag 100 soldiers naman ang mga matay dito, di ba? Sa Marawi. Pero sa Bible, tag 30,000 ang mamatay. Na diri tag 100 men 25,100 men. So daghan mga matay sa una tagdaghan. Unya niabot ang First World War, niabot ang Second World War by hundreds or by millions of people death. Pero akong isulti sa inyo, mas daghang pang mamatay sa manigarilyo kaysa Second World War. Mo agree ba mo ana? Mas daghan pa. So unsay duha ka kuan diri? Ang duha ka butang nga atong gi kuan karon, love your money versus love your enemies. Murag pareho ra gyapon, no? Gisunod na to. Asa may atong gisunod ani? Love your monies or love your enemies? Love your monies atong gisunod. Di ba? So kinsa may nagsugo nga love your monies? Love your money. Si Jesus or si Satan? Si Satan. So kinsa atong gisunod? Si Satan. Agree ba ka na? Wa na to sunda si Jesus. Di ba naingon si Jesus, love your enemies? Pila ka sa tuwa nga nahigugma sa tong kaway. Kay kung mahimo, kung labayong kag bato, balsi granada. No, okay la, pasayloon lang. Nanay siya. So money does not change people, it just amplifies who you are. You already are. So di na makausap, ha. Money does not change people. Ang uban maingon, maintag daghang kong kwarta para mausap ko, mag-alagad na ko sa Ginoo kung daghang kong kwarta. Pero mausap, dili mausap. Nga naman, sa buutan ba siya? Nangatag siya. Buutan na siya. Kini bugoy-bugoy man siya kay pagkadaghan na kwarta. So money does not change people. It just amplifies who you already are. So dili makausap, ha. Muing ka nga mapobre ka og madato kung ang imong kinaiya mauna gyud na siya, no? Bisag pobre ka, kung ang imong kinaiya bati og batasan, bati na gyud na siya batasan. Nya musamot na pagkadato, dili man uy nabuutan siya kay nadato na, dili na siya. Agree ba ka na, ma'am? Agree ka na? Na mausab ka kung sa pobre ka, halimbawa kung pobre niya batig batasan niya, nausab siya kay nadato na nahimong maayo. Murag wala, no? Murag dili pagkausab. Ang makausab si Jesus lang, no? Mga higalag igsoon. Okay? Sama ni siya. Okay? For the love of money is the root of all evil. It's while some coveted after they have erred from the faith and pierced themselves, though with many sorrows. But I tell you, okay. So ang makahatag daig mga katalagman na to, akong isulti sa inyo, ha? Kining Father Kwan, Stanley, ang paghigugma sa kwarta, mao'y root cause of all kinds of evil. Pagbuot ba sa Ginoo ang kwarta, yes or no? So no ang answer, ha? Sir Stanley, so no ang answer. Gi-permit lang sa Ginoo nga nay kwarta pero dili pagbuot sa Ginoo nga nay kwarta. Gitugot lang sa Ginoo. Gani ang kwarta mao'y gamot sa tanang pagkadautan. Sayop, ha? Sayop akong gisulti. Ang paghigugma sa kwarta mao'y gamot sa tanang pagkadautan. Ang kwarta dili dautan. Ang ato lang paghigugma sa kwarta mao'y nahimong dautan. Ana na siya mga higala. So kung kay ang tao nga nahigugma sa Ginoo, maskin pa siya daghan siya kwarta,
nahigugma siya sa iyang isikatawo. So andam siya mutabang. Pero ang tao nga nahigugma sa Ginoo, labaw pa sa kwarta, bisan pag iyang asawa, iyang i-insure niya ipapatay kay para makuha ning kwarta, di ba? Kabantay mo ng story. Ang narrative sa mga kingdoms against kingdoms, ngano nga ang naay gira, kay negosyo man na siya ang gira. Ang naghimog pusil og bala, dili man mahalinan kung walay gira. So nag-organize sila og mga tao nga mga war-minded para mopalit og bala og pusil para maggira. So ang mga civilian nga walay labot sa gira, madamay sa gira. Kaya ang nag-away dito, ang mga pangulo sa nasod, nga ang solusyon, girahon. So kinsa may malo, kinsa may makaluluoy, kita nga, dili ka mao mo dalag pusil. Pero mas maayo na, kay inikamatay na to, padulong man ta sa langit. Kung mamatay ta nga, wala mo patay sa atong silingan. Siya mga igala. Pero, naatay gira sa kaugalingon atong gira, unsa man na? Pag kanang gira sa atong kaugalingon, kung unsaon nato malikayan ang mga bisyo, no? Sama sa pagsigarilyo, pag-inom og mga makadaot nga ilimnon, og sa mga pagkaon nga gidili sa Ginoo. Sana sa mga higala, ang gidili sa Ginoo kining mga tambok og dugo, no, mga dinuguan. Mahimo malikayan nato. So ako ning gi-expose sa inyo karon kay tingali ang uban sa inyo ganahan pa mukaon og dinuguan. Di ba labi man dinuguan, no? So naa diri ang last. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. So unsa daw? Higugmaa ang inyong kaaway ug iampo sila nga nagpasipala sa inyo, ha. So ayaw ninyo iampo nga mamatay kay makasala pud ta na. So kung nakasala man ang atong gobyerno karon nga uban o kung kinsa may nakasala, pasayloon ra gyud nato sila. No? Iampo sila. Ayaw pag bitbit og armas para ipusil. Pag ampo o pasayloon sila. Magdang mga kaigsunan. Wala gyud tay kagubot kung naana sa atong kasing-kasing ug una-una. No? Iampo lang, no? Kung naay kampanya ro nga free rally, pwede ra sa balay magampo. Father Stanley. No? Ayaw na mo paghago siguro og parid-parid. Pero katong mga ligong paglawas niya, siguro ganahan pa mo parid. Pero kung ako lang ang inyong, kung ako ra mo sulti, bisan asa ka mo adto, bisan asa ka nga dapit, kung ang Ginoo magtugot ani nga mga hitabo, wala gyud tay di ta kapugong, no? Ang Ginoo ra gyud ang nagkontrol sa tanan. Pero bisag na ang Ginoo nagkontrol, Father Stanley, ang tao gitagaan og freedom of choice. Kung naatay mga katalagman, ita ra pod ang hinungdan. Ngano na ay katalagman nga nidangat sa atong kinabuhi because of the wrong choice. So I hope nga kini nga lecture mga higala igsoon masabtan nato sa tinud-an nga pinusilay, kinahanglan nato kanang pusil og bala, kinahanglan tag pusil og bala. Sa gira na siya. Ang pusil ni Kristo mao ang Biblia. Ang bala ni Kristo mao ang prayer, pagampo. Sa gira, Sir Dennis, para secure ka, kinahanglan nimo og bulletproof, no? Na kay bulletproof. Na kumahimo tulog yun ka bulletproof kay bisag pusilong ka di ka madutlan. Pero ang bulletproof ni Jesus Christ mao ni nga bersikulo. Love your enemies. Kung ato nang isulob nga bulletproof, maskin pa og daghan ang mubuli sa tua, maskin pa daghan ang mutamay sa imuha, maskin pa ginaaway ka, dili ka masakitan nganuman. Nahigugma man ka sa imong kaaway. Imo mang giampo imong kaaway nga pasayloon sa Ginoo kay sila makasisala. Okay, magampo ta. Atong hanyon si Brother Sarin nga mag-prayer. Magampo ta mga higalag igsoon. Brother Sarin. Oh. Tama namo sa mga lecture karon nga among debatian. At nga sulod kayo sa panumduman. Para mahimo kinindihan namo sa mga tawo-tawo pagkinabuhi. Nasuod o kung punon sa mga amo kining madawat ug ampo nag sa mga anak ni Christ nga manluwas. Amen. Amen. Namoy mga question? May pangutana wala naman. Na kay nalibgan? Wala naman. Okay, so thank you for listening mga kaigsunan. Thank you.
Brother Saren, God bless.